Ang mga kapwa natin mga Becky, nilalait na nilalait na nilalait na nilalait si Kenneth dahil nga bakla ito. Yes, the Christmas season is really here because here, there, and everywhere, so many exciting and exhilarating events are happening. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maladita, Hi, this is Alex Brosas. and you are watching the TT Show, ang tayo na talakayan showbiz edition. Before we even go to the very exhilarating issues that are happening, Mare, ilan na muna ang ating organic subscribers? How do you want me to deliver it? Charot! Parang merong ano ha? Parang miss you. We now have 14,360 plus subscribers. Diba? Thank you very much, our organic subscribers. You are the reason why the TT Show is, of course, the most watched. Intelligent Saturday conversation habit about anything and everything show business. So ito na nga, ang pag-uusapan natin ay ang kapapanalo lamang ng first runner-up sa Mr. Cosmopolitan Pageant. Ang ating Filipino candidate, si Kenneth Porcelino, ay hinirang bilang first runner-up. Ang nanalo po ay si Mr. Taiwan. Huwag yun na po tanongin sa akin kung sino si Mr. Taiwan. Basta sigurado ako, Taiwanese siya. Ang cheap ng joke. Takwenta. Ang nakakaloka, Kenneth Porcelino naman admitted that A, he is gay. Yeah. Number 2, he is a makeup artist. Mm-mm. Number 3, kahiway lang ng kanyang boyfriend of so many years na ang pangalan ay itatago ko sa Seven Barreto. Huh? Na binati pa siya at kinongratulate sa kanyang panalo. Ang nakakaloka, ang mga kapwa natin Becky Bell. Nurumarampa si Kenneth sa swimsuit competition kung saan naka-white trunk siya. Ang mga kapwa natin mga Becky, nilalait na nilalait na nilalait na nilalait si Kenneth dahil nga bakla ito. Ano ang makasabi mo sa mga kapwa natin bakla na nalalait na kanilang kapwa bakla? Eto nga nagpakatotoo. Lumaban ng pageant at nauwi pa ang first runner-up crown. Well, in a sea of fishes, there are always crocodiles. Oh, saltwater crocodiles ang mga ibang bayot. Whatever, Nile. Charot. Nile crocodiles. Nile crocodiles from the Nile River in Egypt. Oo, diba? Nakakaloka sila. Ako, as a gay person and given the opportunity to able to talk to him during the playtime event, napakabait ng mama. Oo, parang he's so soft-spoken. Diba? Parang with matching intelligence naman, diba? And it really helps na Pinoy ang looks niya. Diba? Moreno, matangkad, my God. At higit sa lahat, hindi Napatangos na rhinoplasty. Talagang ilong ng Pinoy ang makikita mo sa kanya. Pero when he smiles, sobrang charming. Nung preliminary nga, ang tataas na binigay sa kanyang grade ng mga judges, 9.5, 9.8, 9.7. Were you able to watch it? Naka naman siya, naka live feed sa pinanood ko. Kung nakita ko, in fairness to him, lumaban talaga nung pageant. Saan ba yung ginawa ang pageant? Thailand. So siya ang nanalong first runner-up. Ako sana, kung alam niyo namang hindi siya nagsinungaling sa kanyang sexual orientation. Yeah. Hindi siya nagsinungaling sa kanyang preference. Ang nakakainis, bakla na nga kayo, nilalait niyo pa yung kapwa niyo bakla. Diba? Ang laitin nyo, yung mga bakla na hanggang ngayon, nagtatago sa loob ng aparador. Yung siya nga mismo, diba, nung actual press con, hinihikayat niya nga ang mga kapwa niya bading na lumabas na sa aparador. Dahil for him, masaya ang mundo, masarap mabuhay, maikli lang ang panahon natin dito. Kaya nga. So bakit nyo kailangang aglahiin ang pagkalalaki at pagkatao ni Kenneth, di naman niya kayo inaano. Well, those bastard gays are idiots to celestial proportion. Diba? My God! Gusto kayong bastard gays? Diba?
I mean, you can show your pangs but not all throughout. Because, Yes. number one, hindi kayo inaano nung Candidate contestant ni ni Kenneth, di ba? Oo. Number two, at least siya, he is an inspiration to many of us. Yes. Kasi, nilaban niya, inamin niya yung pagkatao niya, lumaban siya. Mm-mm. And he got first runner up, 'di ba? Which is not a bad placing. Oo, 'di ba? Kumbaga, konting ano na lang, kembot na lang, Oo. magiging title holder na siya. Pangatlo, ano ba yung tawag dun sa I forgot na the term. Dutch, yung parang you are happy with somebody's Achievements. failure. Oo, yung gano'n. Oo. May term yun. I Oo, forgot. oo. Kasi, di ba parang siya, hindi ko alam Oo. kung Dutch, kung French word ba yun. I forgot na, di ba? May term na gano'n di ba? Oo. At saka, you don't display your Jurassic side. Yes. Di ba? Oo. These gays, my God, Mm. where have you been all through these years? Di ba? Ano na? 2025 na, makatapos na nga. Oo, di ba? Parang, you're Mm. still living in your vicious and in your vicious vicious personalities. Di ba parang, And your toxic Mm-mm. cycles. Kasi sa akin, ang pinakamaganda sa ginawa ni Kenneth is that pwede kang bakla, pwede kang sumali sa male pageant at hindi ka madidiscriminate. At saka hindi the beauty of pageants nowadays, inclusive na siya. Yes. Di ba? It was a far cry from the pageants before na, talagang di ba, walang ganito, dapat straight. Ngayon, inclusive na. And if you see him personally, kung hindi ka maalam kung wala kang gaydar or anything, wala kang mararamdaman kahit na Bading anong siya. lambot o kahit na anong pagsigaw na bakla siya. Kaya nakakatuwa na yung mga batang lalaki na bakla at gusto naman lumaki na straight acting sila na hindi kagaya namin na nagmumuher or pinapakita din ni Kenneth na you can be gay without being feminine. Or effeminate. At saka ang ano kasi dito, what's disgusting is that kapwa mo Yes. ang nalait sa iyo, ang lahi sa iyo, parang that I cannot fathom and I cannot understand. Kasi meron ako talaga yung mga baklang ganun di ba? Na talagang pag nakakakita sila ng mga bagay-bagay na parang feeling nila kakaiba sa kung ano ang dapat na ikilos ng Becky according to whatever their standards. Hindi nila hindi nila mabata. This I can say with absolute certainty. Those gays making lait kay Kenneth are no better than him. Correct. Di ba? Oo. Ganun yun Ako nararamdaman ko talaga inggit Oo, di ba? Kasi nung chinek ko sa X, yung mga itsura nila, parang lahat sila pamintahan. Oo, di ba parang Yung mga straight acts din na Becky na parang feeling ko inggit na inggit kasi dapat sila na lumaban, my God. Jumano sila sa pageant, di ba? Di ba? Kaysa nalalait kayo. Actually, joining a pageant is a serious matter. Yes, it's Iba- nerve-wracking. You should know. Oo, I've been Diba? there once. First runner-up Diyos ka. ko. Aminin mo. Diba? Gloria Diaz. Diyos ko, naloka ako, di ba? You had that experience as Oo, well. diba? Kaya alam mo na di ba? hindi madaling tumayo sa harapan ng entablado. Oo. Tapos alam mo lahat ng tao sinusuri ka. At saka, the question thrown to me was, ang daming pagpipilian. Who among the past beauty queens? So from 1960, 69 to to the present. di ba? Ay, Diba, na question na yun? Who among ang parang the best beauty Hindi queen? made an impact to you. To you, Who yun. among the past beauty queens who or made an recent impact beauty queens made an impact to you? Nabigla ako. Anong pagkakasabi ko? Glory! Oh my God! Nakakaloka. Nasyak lahat. Nasyak lahat? Galit ba siya? Naluray. Naluray. My God. At ito ang walang kaluray-luray, Mare. Basahin muna natin ang ating mga letter senders. Ako na mauna.
Mula kay Rems Chavez, love you, the TT Show, for always loving and appreciating our Mahalima. I think she's talking about SB19. Mabuhay kayong dalawa. Mabuhay na mabuhay ka rin, girl! From Manuel Yambao, love you, the TT guys. Yes, we love you as well, Manuel. From Miss Jed, thanks for the update. I've been following you for quite some time now. So far, so good. Medyo may mga konting misinformation, pero there's always room for improvement naman. So I hope you do much better next time. At least, hindi kayo plastic unlike others. Sino ba yung mga plastic, Mars? Ay, ang plastic na nasa trash can. Diba? At mula sa ating paboritong si Prima Cabral, Yeah. Mare, basa! Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng mga magulang. But the moment na malaman ng anak ang ginagawang masama ng magulang at pinakikinabangan niya din ito, then kasalanan na yon. Let's pray na tubuan naman ng konsensya ang mga may sala na hindi umaamin. Napaka-loaded ng political comment eh. Sis Oo. Prima Cabral. Parang, yun lang. Hindi. Hindi talaga kasalanan. Pero ang kasalanan mo ay nakinabang ka dun sa mga binigay sa'yo ng parents mo. ng diba? parents mo na hindi galing sa mabuting paraan. Oo. Charot! Pasok! May papapasukin na ba tayo? Anyhow, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss May Kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosa. At kayo po ay nanonood ng The TT Show, ang tayo na talaking showbiz edition.